So may mga politicians, mga sangkay na dumalo po sa National Rally for Peace ng INC. Subalit mga sangkay, ibang-iba po ito sa mga rally dahil itong mga taong to hindi po natawag sa stage at naging audience na lamang. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. So sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami mga sangkay. So, sa mga nanonood din po sa Facebook, paki-follow yung ating Facebook page. Alright guys, usapang politika tayo ngayon mga sangkay. Eto kasi, may mga senador daw po na umattend po doon. Pero ang reaction ko dito, medyo nakakatawa siya kasi itong mga taong to, sanay na sanay po umeksena. Lagi pong nagsasalita. Talagang hindi po pwedeng wala po sila sa entablado, hindi po pwede sa kanila yan. Pero dito sa INC rally, bagamat sila po ay nasa may VIP area. Okay? Hindi ko nga alam kung VIP area to o nakahalo lang po siya kasi kung titingnan nyo, parang nakahalo lang naman po talaga sila sa mga miyembro ng INC. Pero hindi na nakakagulat, pero nakakatawang pangyayari, itong mga sangkay, hindi po binigyan ng pagkakataon na makaiksena. Actually, halos wala nga pong tutok sa kanila mga sangkay. Ang isa lamang po sa nakita natin na nagsalita doon na sinasabing nag-alisan daw po yung ilan sa mga miyembro ng iglesia ay yun si Marcoleta. No? Well, tingnan po natin ang balitang ng mga sangkay. Sa INC rally, ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte gaya ni Senator Robin Padilla at Senator Ronald De La Rosa. May mensahe sila sa mga nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ayan. Parang nga siyang Di ko alam, VIP ba yan, mga sangkay? Parang hindi din Kasi nandun lamang po sila sa nakahalo Nihalo lamang po sila sa mga, sa mga miyembro rin po ng Iglesia ni Cristo. Kandidato ng Iglesia ni Cristo at inendorso noong 2022 elections sa ilalim ng Uniteam. Kabilang daw yan sa dahilan kung bakit dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Senator Robin Padilla. Dumalo. Pero hindi po pinagsalita. Wala po talaga. So, kahit pa paano mga sangkay, nakita po natin ang bagamat may mga agam-agam dito sa iglesia, sinasabi po ng iba na baka daw pakulo lang ito, pero ang goal talaga nito ay ibagsak si PBBM. Pero mga sangkay, ako naman, ang reaksyon ko dito, hanggat hindi nangyayari, hanggat hindi pa po natin nakikita na may ibang galaw ang iglesia laban kay PBBM, then mag-stick tayo sa tinitingnan natin ngayon mga sangkay na sila po ay wala daw pong kinakampihan. Bagamat, very vocal po sila na ayaw po nila sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Nakita naman po natin mga sangkay, sinabi naman po nila yon sa una pa lang na sinusuportahan daw po nila. Actually, ginamit pa po nila si PBBM. Sinusuportahan po nila ang panawagan ng Pangulo. Kasi para sa kanila, genuine po ang panawagan ni Presidente BBM. Kasi may nag-leak na message si PBBM doon na nakikiusap na please, wag nyo nang gawin wag nyo nang ituloy yung impeachment complaint laban kay VP Sara. So, yun po ang kanilang panawagan. They are supporting kung ano po ang panawagan ni PBBM na wag i-impeach si VP Sara. So, para sa dalawang tao ang kanilang peace rally na ito. Pangalawang goal, syempre, magkaayos ang dalawang to, si PBBM at si VP Sara. Pero ewan ko, mga sangkay, kung mangyayari pa ito. So ngayon, balikan po natin. Walang nagawa dito itong mga rockstar senators,
politicians ng mga DDS. O, tingnan niyo po ang nangyari. Umaasa rin daw siya na dahil sa panawagang pagkakaisa, mabubuong muli ang Uniteam. Suportado ni Padilla ang panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Pero sana, maayos na po itong problema ng Uniteam. Parang mabalik muli, mga sangkay sa dati, na parang nagkakaisa. Walang ibang kabardagulan tayo noon, mga sangkay, kundi yung dilaw eh. Diba? So sana maayos muli. Ako, kahit papano, yun po yung dalangan natin na sana magkaroon ulit ng reconciliation itong Uniteam. At pero mga sangkay, tandaan po natin, malaking hakbangin po ang kanilang gagawin. Kung sakaling i-goal nila ang pagkakaayos sapagkat kailangan po nilang humingi ng tawad at magpatawad at magtiwala muli. Medyo mahirap po yan, mga sangkay. Especially, ang dami na pong nangyari. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po, 2025 pa lang, nagkakaganito na tayo. Tahasan ding sinabi ni Padilla na oras ay akyat sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Boboto siya kontra dito. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Present din sa rally si Senator Bato de la Rosa. Giit din niya, Ito pa si Bato, mga sangkay. Wala rin po siyang nagawa dito. Talagang audience lang sila. Hindi sila binigyan ng chance na magsalita dito ng INC. Kahit naman din ako, kung ako po yung leader ng INC, tapos ako po yung nagpatawag sa ganitong klaseng rally, hindi din po ako magpapasalita ng ibang mga politiko dahil mabababoy lamang po yan, mga sangkay. Diba? Kilala po natin ang mga ito na kapag nakakahawak ng microphone, puro parinig, puro banat, mga sangkay, yung ginagawa. So dito, talagang audience lamang po sila. Ano lang sila dito? Taga-yo-yo, taga-palakpak. hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Sino yung mga tao nila gusto talaga ma-impeach si Bibi Sara? Sana nakikinig sila sa mensahe na pinaparating nito mga kababayan natin. This mammoth crowd na andito ngayon na nagkakaisa, sana makinig sila. Gayunman, hindi raw handa si De La Rosa na sabihin ang boto niya sa impeachment, lalo tatayo silang senator judges oras na iakyat ito sa Senado. Giit din ng mga senador na dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, walang halong politika ang pagpapakita nila dito kahit pakilala sa block voting ang INC at ilan sa mga senador tatakbo sa parating na eleksyon. Yan din ang iginiit ni Senator Francis Tolentino sa gitna ng kanyang pagdalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. O ayan, si Francis Tolentino, kakampi po yan ni BBBM, no? Kasama po yan mga sangkay ngayon sa Uniteam. Ngayon, kasama din po siya dumalo. So halo-halo po ito, may mga galing kay PBBM, may galing naman po kay VP Sara. So sana po magkabati-bati na lang po mga sangkay, no? Paliwanag niya, dumalo siya sa event bilang suporta sa panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Wala itong politika. Kaya ang aking pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa. Hindi naman personal na dumalo si Senate President Jesus Codero. Gayunman, hindi siya naghayag ng pagtutol sa peace rally at pagdalo ng mga senador. Hindi na raw dapat questionin ang mga panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa na kailangan ng bansa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ng balitang yan, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga taga-Iglesia ni Cristo na dumalo sa nationwide peace rally. Ba't kaya may pa-message dito si VP Sara, no? Si PBBM ba mayroon? Anya, pagpapakita ito ng pagkakaisa para makamit ang bansa ang kapayapaan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Grabe. Korekta paninira agad, mga sangkay. Yun naman ang ayaw ko dito, no? Halata naman pong politika po, mga sangkay lagi. Ang galaw nito mga DDS, no? Imbis na paano magkakaayos? Eto, inintruhan mo agad ng
mataas ang bilihin. Bakit tong panahon ba ni Tatay Digong hindi mataas yung bilihin? Di ba? Ang taas din po noon. Tumaas lang po ngayon, pero mataas din po noon. Kumbaga, hindi po nahinto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin up to now. Bakit? Kasi nga ang solusyon dyan, economic tsa-tsa. Paramihin natin yung mga dayong negosyante para magkaroon ng kalaban itong mga dambuhalang negosyante sa Pilipinas, magkaroon ng competition at ang mangyayari mga sangkay, magiging maayos po yung kanilang mga serbisyo sa atin at bababaan po nila yung presyo ng mga bilihin. So, intro pa lang, paninira ng mga sangkay. Kahirapan, at iba pang suliranin. Ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon. Ay, nako po. Well, ako, ang opinion ko dito, yung itong message ni VP Sara ay hindi para pag-isahin, maghilong ang bayan. Marami lamang po ang magagalit dito sa kanya eh. Kasi imbes na maghilom, magagalit sa kanya yung iba. 'Di ba? Pero alam nyo, may matindi po siyang kalaban ngayon. Si Raffy Tulfo. Ayoko kay Raffy Tulfo, no? Ayoko kay Raffy Tulfo, mga sangkay. Ngayon pa lang sasabihin ko na hindi naman talaga ako boboto sa taong yun. Pero guys, sa mga survey, pumapalo. Halos dumidikit na po. Kay VP Sara, ang matindi dito, may momentum. Yung pag-akyat. Tapos malayo pa yung halalan. 2028 pa. Malaki pa po ang pwedeng mangyari, mga sangkay. Baka magulat na lamang po tayo. Lamang na po si Raffy Tulfo kay VP Sara sa survey. Yun po ang bad news, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa atin na pag-usapan? Yung mga DDS hindi po nakapalag sa Iglesia ni Cristo. Naging audience na lamang po sa peace rally na ginawa. Ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.